Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Magnitude 5.8 nga aftershock mitay og sa Sugbo kaganihang kadlaw. Mga bata nga naapektuhan sa linog gipaubos sa psychosocial intervention sa DSWD. Governor Pamela Baricuatro nagpasalamat sa mga mitabang sa mga nabiktima sa linog sa Northern Cebu. Ug halad Inasal Festival nagmalampuson. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Laing kusog nga aftershock ang nasinati sa Sugbo kaganihang kadlawon kansang epicenter ni himutang sa Bugo City diin na record ang magnitude 5.8 nga linog. 8 ka mga residente sa syudad ang nadasa tambalanan tungod niini. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Nanggawas dayon sa ilang mga tent kining pipila sa mga residente nga temporaryong nanimuyo sa Tent City sa Barangay Cogon, Bugo City. Human gipukaw sila sa kusog nga aftershock alauna 6 kaganihang kadlawon. Matod sa FIVOX, ang linog nga ma-register og magnitude 5.8 parte gihapon sa aftershocks sa magnitude 6.9 nga linog niadtong September 30. Matod sa Bugo City DRRMO, walay dugang kadaot ang miresulta sa linog kaganihang kadlawon. Apan na dunay mga balay nga nang liki nunot sa linog niadtong September 30, ang hingpit nga nahugno nunot sa pagtay-og ganihang kadlawon. Walay na record nga dugang nadaot sa infrastruktura sa Bugo City. Apan na dunay 8 ka mga tawo nga gidala sa tambalanan. 3 na kasinati og chest pain, 3 na samdan, usa giatake sa asma tungod sa trauma ug usa ang naksidente samtang nagmaneho sa motor atol sa linog. 3 na lacerated, yung isa sa may mata daw kasi na sa glass. Nahulugan, sir? Meron ding na-disgrasya ng, nahulugan. So meron ding na-disgrasya ng motor. Isa lang naman, nung paglindol. May na-damage, ma'am, na parang magkukollapse na. So nung lumindol kaninang umaga, nag-collapse na talaga. Pero wala na namang mga nakatira doon. So inabando na po yung building na yung may mga sira na. Samtang sa silingang lungsod sa San Remigio, nahugno ang duha ngadto sa 3 ka metro nga gitas-on sa daan nga nahimutang sa tubangan sa Hagnaya Integrated School atol sa kusog nga aftershock ganihang kadlawon. Matod sa San Remigio LGU nga nakankan o nagka-sinkhole sa ilawom sa maong daan human sa magnitude 6.9 nga linog niadtong September 30 sa gabii. Nang liki ang mga daan apan ganihang buntag human masinati ang kusog nga pagtayog, hingpit kini nga nahunlak. Nabatyagan usab ang pagtayog sa yuta sa Cebu City. Daling minaog ang mga empleyado sa nagkadiyang buhatan sa BPO sa Cebu IT Park ngadto sa open space. Samtang gipaybaw usab sa Bugo City DRRMO nga moabot tanan sa kapin 200 ka mga panimay ang anaa sa gi-identify sa FIVOX nga no build zone sa 5 ka mga barangay sa Bugo City kaya naadiha ang fault system. 3 ka barangay ang anaa sa Bugo Bay Fault Line, kini ang Libertad, Nailon ug Dakit. Ug laing 2 ka barangay ang anunang Sur ug anunang Norte nga mga upland barangay ang aduna usab nakit-an nga lahing fault system. Nag-update po sa Bugo fault, Bugo Bay may fault line. Pero yung dito sa upland barangay, meron din kasi nakita doon na malaking yung truck na talagang nag-bitak ng lupa po. Then posible kahit rin-induced landslide, talagang delikado po yung area nila. Kapin sa usa ka gatos na kapamilya ang nahiklin. Ang uban kaganihang buntag na matud pa nagpatabang sa Bugo City LGU aron makabalhin human sa kusog nga aftershock. Ang uban ang nakipuyo sa ilang mga kaparintihan. Ang uban usab ang nagtulda-tulda sa bakanting luna pipila ka metros gikan sa ilang gibiyaang panimay. Reminder lang, hindi pa talaga safe yung kanilang bahay o structure. Advice namin wag lang muna talagang doon matutulog, yung doon na parang bumalik na sa kanilang dating as per PIVOX is may pa talaga yung aftershock. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Usa sa grabing naapektuhan sa magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu ang mga bata tungod sa trauma nga ilang nasinati. Sa iranta ang gihimong intervention aron makuhaan ang ilang nasinating trauma, pinaagi sa report ni Alan Domingo.
Dini sa 10 City sa Barangay Kugon sa Dakbayan sa Bugo, naabta namo ang mga bata nga nagduwa nga gipasugdahan usab sa mga tawo nagpakabana. Luyo sa kalipay o katawa nila, tataw ang gibilin nga kahadlok sa pagtayog sa kusog nga linog ni adtong Septembre 30. Usa nila ang 11 anyos nga si Gabo, 15, mipadayag sa iyang kalisang dihang hapit na datugan sa parador sa pagtayog sa linog. Na-traumatize, na-trauma. Kaya natog ko ba niya, nigadlag uyog niya, na kuhan mo si mama, nakuyawan. Kaya naman dyan, akong gikatugam dyan, na kabinet, nasa kong tumoy. Ang 12 anyos nga si Carlo, miangkon nga hangtod karon, daman-damanon gihapon siya. Ana paghihapon ang kahadlok sa linog, dili lang para niya, kundili sa iyang tibuok pamilya. Kuya kayong linog, kay Marisgasya. Karamgo gyapon kay kuhan, musibalik. Gilisin niya sa Philippine Red Cross ug sa DPWH ang 10 City isip child-friendly space. Dini gihatag ang mga nagunang panginhanglan sa mga biktima sa linog. We have also child-friendly spaces na kung saan binibigyan natin ng opportunity yung mga bata na mag-enjoy para ma-divert yung mind nila from trauma to a normal situation. Gihimugatan sa Regional Council for the Welfare of Children ang attached agency sa DSWD nga dako kaayo og epekto ang trauma sa linog sa pagbati sa mga bata. Busag ikinahanglan nga mapaubos dayon sila sa psychosocial first aid aron maproseso ang ilang gibati. Ang mga timailhan nga adunay trauma ang mga bata kung saputon, walay ganang mukaon, mangihi panahon sa pagkatulog ug dili ganahan makigsandurot sa uban. Kay kaning ato ang child-friendly space is usa ni siya nung espasyo para sa ila kung diyon freely sila makamove, no, naa sila free or structured learning activities, no, kanang mga recreational activities, ma-process nilang ilahang feelings or sa ilang agihan. Miawhag usab ang ahinsya nga dili pakita ang nawong sa mga bata sa social media man o mainstream media isip pagrespeto silang katungod o pagpreserbar sa ilahang dignidad. We should adhere to the ethical standards, no, when it comes to reporting and covering of children. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Emosyonal nga gipasalamatan ni Governor Pamela Baricuatro ang gihulagway niya nga mga bayani sa pagluwas sa kinabuhi sa mga biktima sa magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu. Mubalik si Alan Domingo sa report. May bisita ganyan buntag si Governor Pamela Baricuatro sa Police Regional Office 7. Dinhi personal niyang giila ang bayanihong gihimo sa masakop sa PNP, AFP, BFP, PCG ug ubang nakatampo sa search, rescue and retrieval operation sa mga nabiktima sa 6.9 magnitude nga linog sa Northern Cebu niadtong Setyembre 30. Wa kapugni sa gobernador nga mamahimong emosyonal. Karon pagin ko yung since that after that scene in Bugo Provincial Hospital, no, I would like to thank each and every one of you, akong mga bayani this morning, no, for your help. Dako kayong mong natabang sa probinsya sa Subo. Gihangop sa men and women in service ang pag-ila sa ilang natampo sa pag-alagad sa panahon nga gikinahanglan sila. Untuk ang ating governor, she is on top, kaya nothing to worry. All the government agencies, national government agencies are behind her leadership. Gidugang sa PRO 7 Director nga taliwa sa katalagman sa norte nagpabilin nga kalmado ug way nahitabong krimen sama sa pagpangawat. We are doing our best na mabilis ang responde natin at maibalik natin sa normal yung pamumuhay ng ating mga kababayan sa northern part. Samtang ikinakdang mubalik si Governor Baricuatro sa norte aron masuta ang epekto sa linog ganinang pasado alauna sa kaadlawon. Kung bati lang kita mga Subuanon sa north, know that I'm always here for you. I will be with you, beside you for this ato ang kalamitingan na hitabo karon, no. So magamping lang ta and follow sa mga instructions sa natong national agency sa ilang mga advice, no. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Wala unay face-to-face classes nga ipahigayon sa Talisay City karong simanaha ug kung ngano atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Kay nabatyagan usab sa Talisay City ang kusog nga linog niadtong Biyernes sa buntag atol sa 7.4 magnitude nga linog sa Davao Oriental. Ug ang laing kusog nga tay-og tungod sa aftershock ganihang kadlawon. Nagkasabot ang Talisay City LGU ug ang Talisay City DepEd Division nga suspensohon karong simanaha ang face-to-face classes sa Dakbayan. Apan giklaro nila nga magpadayon ang pagkat-on pinaagi sa online ug modular alternative mode of learning sa mga tinun-an sa pampublikong eskwelahan. Kini kay mubalik sa uno ang pagpahigayon og inspeksyon sa Talisay City Engineering sa mga school building. Sa pagtayog nitong Biyernes, adunay pipila ka mga estudyante ang nakuyapan og gitabang. We talked with Doc Arden and we gave it 1 week na ma-check ang tanang areas, check ang tanang schools so that we can make another decision by the weekend. So back to zero, tanan gid ibalik. Back to zero gid ta. Kay since Friday duwa na biya ka earthquake na kusog-kusog ang naabot. Within City Hall compound it is okay for today. Mo nang naata diri karon sa City Hall. But gihatag na mig instruction sa department heads meeting na buwagon into 4 teams ng City Engineering na mutanaw sa schools ug sa atuang mga pasilidad. Naabtan sa GMA Regional TV ang usa sa 4 ka team sa engineering office nga nag-inspeksyon sa Lagtang Elementary School. Dinhi nakita ang dakong likisaw sa kaopisina apan matod sa mga opisyal nakita kini human sa pagtayog niadtong September 30. Off limits kini sa mga magtutudlo ug mga tinun-an. Samtang lakip sa ipasusi ang mga government offices. Samtang taytayan sa Barangay Campo 4 ang wauna paagi sa mga truck human makiti ang depekto nga posibleng mugna sa September 30 nga linog. Niadtong weekend gisusi sa City Toda o DPWH ang lugar subay sa suwat hangyo nga gipadangat sa kapitan sa Campo 4 nga nabalaka sa kahimtang sa taytayan. Dinhi nakita nga nibuwag ang ubang mga steel plate o vault sa bar sa taytayan. Nakita na mo nga dunay pipila nga nga buslot, visible kayo ang buslot. Unya doon na pay pipila nga to ka mga dapat sa ilawom sa maong taytayan nga medyo wa na magdapat nagbuwag na. Barangay Council, makadaghan na sila nagpada og suwat sa DPWH. Hangtod nga nagpada na pud sila og suwat kadto kang Mayor Samsam. So muna hinungdan nga gihimo na mo ngadto ang ocular inspection. Inihatag og resolution ang Campo 4 diri para ipatanaw. Mo nang kita akong giingnan si Joy Tumulak na coordinate with the national agencies na matanaw na ang desisyonan karon awaiting na mga unsay final decision sa DPWH is walay mga loaded trucks na moagi. Samtang lakip sa nipasiguro og nipasusi nga way damages ang buhatan sa Talisay City Police Station. Gusto masiguro sa kapulisan luwas ang ilang opisina. Dili man ta makahatag og tinuoray nga serbisyo, maayo nga serbisyo kung dili na to mapahimutang ang atong pamilya. So I always tell them nga first check on your families. Iniguman ninyo confirm nga okay na tanan, then we respond to the situation at hand. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Low pressure area sa gawa sa Philippine Area of Responsibility adunay kahigayunan nga mamahimong usa ka bagyo sa mosunod nga 24 oras matud sa Pag-asa. Ang naasoing LPA katapusang nasigpatan sa Pag-asa 2,295 kilometers east of southern Mindanao. Posible kining mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong simanaha. Ug base sa tropical cyclone threat potential sa Pag-asa, posibleng subayon niini ang Luzon area. Sa pagkakaroon, maayong dagan sa panahon ang masinati sa Kabisayan sa musunod nga 5 ka mga adlaw. Apan may kahigayunan gihapon sa mga pag-uwan nga masinati sa hapon hangtod sa gabii. Uri pa kaha sa sayong kabuntagon tungod sa mga localized thunderstorms. Even though Luzon, ang kanyang extension or trough, which is posibilidad maka-apekto sa portion of Visayas. So still monitoring ta kining weather disturbance, kining LPA. So once na makasulod kini sa PER, and once na maging bagyo, magre-release tayo ng official track. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Aftershock sa 6.9 magnitude galinog sa Bugo City niadtong September 30 ang nasinating kusog nga pagtayog kaganihang kadlawon matud pa sa Fivox. May hangtod kanusapan nato masinati ang mga aftershocks base sa imong pakighinabig sa taga Fivox.
Ses, dili pa makahatag og tatampet sa ang FIVOX kung hangtod kanusa mahuman ang mga aftershocks. Apan matod sa FIVOX ang nasinating 5.8 magnitude nga aftershock kaganihang kadlawon, ti mailhan nga mas hinay na ang mga aftershocks nga masinati. Mo siya nilihok gabi pero ang original na lihok is na diri sa yuta diri. Inland ang epicenter sa 5.8 magnitude nga pagtayog, alauna size kaganihang kadlawon nga nabatyagan sa tibok lalawigan sa Sugbo ug sa mga silingang probinsya sa Kabisayan. Apan gitataw sa OIC sa FIVOX Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami Robinson Horrio nga sumpay ra kini sa Bugo Bay Fault nga moy nilihok niadtong September 30 di na record ang magnitude 6.9 nga linog. Hinungdan nga makonsiderar kini nga aftershock ug kini ang labing kusog nga aftershock nga nasinati sukad niadtong September 30 nga pagtayog. Base sa studies, so na siya 1 degree. Kung 6.9 na siya 1 degree lower, mga 5.9 or 5.8 or 6.0. Ano. So muna yung range niya. Nilusot naman. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy na wala ng mga aftershock. Gipasabot ni Horrio nga gi-downgrade nila ang magnitude sa pagtayog kaganihang kadlawon gikan sa 6.0 ngadto sa 5.8 human na filter ang tanang mga industrial noise. Gipasabot usab ni Horrio ang mga rason kung nganong mas daghan ang nakalas sa magnitude 6.9 nga linog sa Bugo City itandi sa magnitude 7.4 nga linog sa Manay, Davao Oriental. Sa linog sa Bugo City, 75 ka mga tao ang nakalas, samtang napo lang sa linog sa Manay, Davao Oriental. Matod ni Horrio, parehong offshore o ana sa kadagatan ang epicenter sa duha ka linog, apan mas duol sa residential area ug mas mabaw ang giladmon sa Bugo Bay Fault nga nilihok niadtong September 30. 19 kilometers northeast offshore sa Bugo City ang distansya sa epicenter niini ug 5 kilometers lang ang giladmon. Samtang anaa sa 48 kilometers offshore northeast of Manay ug may giladmon nga 23 kilometers ang epicenter sa linog sa Davao Oriental. Kusog paghihapon niyang pag-generate sa iyang ang iyang energy as vibration niabot sa lugar mo nga grabing effect sa building. While 7.4 is layo. Laom nga layo sa mga residential area. Ses, as of 4 p.m. karong adlaw niabot na sa 11,855 ang mga aftershock sa 6.9 magnitude nga linog sa Bugo City niadtong September 30. Usa sa rason nga gihatag sa FIVOX kung nganong ingon ni ana kadaghan ang mga natalang aftershocks kay matud pa daghana ang mga ekipo nga gimontar sa FIVOX sa Northern Cebu hinungdan nga dali kaayong ma-detect bisan ang mga hinay nga pagtayog. Ses, dagang salamat, Luan May Rondina. Nakakabot na og kasabutan ang mga SK chairperson sa Mandaue ug sa syudad kabahin sa kontrobersyal nga mga sakyanan nga na-issue ngadto kanila. Kung hinumduman, di pa pauli kini sa City Hall. Ang update niini sa report ni Nico Sereno. Nakaparada na sa ground sa gawas sa Mandaue City Hall kining 15 ka mga sakyanan sa sangguniang kabataan. Kahinumduman, una na kining na-issue sa miaging tuig pa ngadto sa mga SK chairpersons sa lain-laing barangay. Apan mihangyo ang administrasyon nga bawion kini kay dunay plano para sa maong mga sakyanan. Human nagkasinabot, formal nang gi-turn over sa SK Federation ang maong mga sakyanan. Kini among gibuhat para pagpamatuod sa mga Mandawehanon nga ang SK Fed ug ang Mandaue City Government is willing to work together hand in hand for public service because after all that's our one goal. No? Karong nauli na ang mga sakyanan adto na kini ihatag sa lain-laing departamento nga moinspeksyon ug musuroy sa kabarangayan. Maxenro, nag-inspect ba na sila? Because PIO, okay. Then assessor, inspect gyapon. BPLO, inspect gyapon. Treasurer and accounting, mag-share sila. Pasabot hinuon ni Attorney Maligon, dunay kasabutan ang mayor ug ang SK para dunay gihapon sila'y magamit nga mga sakyanan sa ilang mga programa sa kabataan. Out of the 15 nga iuli, nga ipagamit sa mga departments, upat ana gamiton sa SK pero ang keep custody ang Makaido. Ang Makaido na, sila na yung mag-manage. Makaido? Mandaue City Youth and sila ang mag-manage sa upat. Alright. So, pero at least pabor gyapon SK kay ang driver, ang gasolina sa city. Nico Sereno,
Balitang Bisdak. Misaad ang Mandawi City LGU nga musuporta sa kausa kabahin sa pagproteher ug pagpalambo sa tinubdan sa tubig. Kini ang nahimong sentro sa mga diskusyon sa Cebu Water Summit nga gihimo sa miaging semana. Gitambungan kini sa mga mayor sa upat ka syudad: Cebu, Mandawi, Talisay ug Lapu-Lapu. Ingon man taga Kapitolyo, nagpinirmahay ang mga opisyal ug Memorandum of Understanding alang sa hiniusang lakang nga himuon taliwa sa mga challenges sama sa pagbaha ug kakulangan sa supply. So sa mga exchange of best practices, of course this partnership between the academe, private sector and the government. So again, this napamata sa mga policy stage pamanta. Suspendido gihapon ang klase sa mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo tungod sa mga nasinating pagtayog sa linog. Ilabi na ang kusog nga pagguyog pasado alauna kaganihang kadlawon, matud ni Mayor Nestor Archival. Nasayran usab diya gikan sa mga pribadong tunghaan nga wa usab sila mupatuman og face-to-face classes. Gipahibaw sa mayor nga padayon ang operasyon sa Cebu City Medical Center. Kay daling naaksyonan sa City Engineering Office ang nakit-ang mga likip sa usa ka bahin sa Tambalanan. Samtang aduna nay go signal kang Mayor Archival nga ipagamit sa mga huwes sa Regional Trial Court ang kanhi CCQC kung Cebu City Quarantine Center sa North Reclamation Area. Kinihuman, makiti og structural damage ang Kimonda Building nga giokupar sa Cebu City Hall of Justice. 80% sa mga judges okay lang kung mag-online, pero ang uban dili sila ganahan. So they were saying kung pwede ba nato magamit ang CCQC, part of it ginan ako okay, wala tay problema. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagpadayon ang pagbuntar og tent sa alang sa mga nabiktima sa linog sa Northern Cebu. Adunay mihangop apan aduna say nagdumili sa pagbalhin sa Tent City. Sayran ta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Miabot na sa 126 family tents ang napabarog sa Philippine Red Cross o sa DPWH sa Barangay Kugon sa Bugo City. Gipapaspasan kini aron mapuy-an sa mga grabing nabiktuhan sa magnitude 6.9 nga linog. Busa nanawagan ang Philippine Red Cross ug dugang tabang aron hingpit nga mapabarog ang 150 ka target nga tents. Gipaniguro sa tagduma nga mahatagan sa tanang gikinahanglan ang mga tent beneficiaries sama sa libreng pagkaon, tubig, kuryente, mga portalets ug uban pa. Usa ka tent alang sa usa ka pamilya nga adunay na po ka miyembro. Ni-empower ng Chairman Richard G. Gordo natin sa Philippine Red Cross at saka yung Secretary General Dr. Gwendolyn Tipang na dapat magiging fast tayo, focus tayo sa trabaho, and at the same time magiging flexible despite of the weather condition para kung saan tuloy-tuloy yung pagserbisyo natin at maka-accommodate tayo ng maraming families po. Ginugang sa camp manager nga walay mga bata sa Bugo Tent City ang gitakbuyan sa respiratory illness. We have also doctors. Pag may mga untoward incident, may mga naramdaman sila na kaiba, we have standby volunteer doctors na kung saan agad-agad mabibigyan ng solusyon. Pag kailangan din ng tambal, mayroon din tayong tambal available. Kini ang Tent City nga giput up sa Philippine Red Cross diri sa City of Bugo, Northern Cebu. Diin mukapin pa lang sa 100 tents ang ilahang nabutang. So kinahanglan pa sila mga volunteers aron makaabag sa pagtrabaho aron mahuman ug dugang mga mulupyo ang makapuyo dinhing dapita. Dako ang pasalamat sa mga Tent City residents nga gihangop sila sa ilang temporaryong kapuy-an nga luwas sa peligro sa linog. Sama ni Ana Marie Bulambao nga nahuwasan sa kahadlo kay anaa na sila sa luwas nga lugar. Thankful jud kay mi kay karon pag yun may nakakuan ba karon sa pila ka kuan mga linog sa una, mga Yolanda, wala mi kasuway ngani ba. Nindot jud kayron natin city ba kay provide lagi tanan gikan sa mga health kit gikan napoy doktor. Kung nakagipamati na ay doktor jud. Sukwahin ni Bulambao adunay mga tao nga nagdumili sa pagbalhin sa Tent City tungod matud pa kay layo sa ilahang panginabuhian. Sama sa mga mulupyo sa SM Cares Housing nga gipalabi nga mopuyo sa tulda sa gawa sa ilahang mga Pinoy-anan.
steady lang sa Saudi sila diri. Murag ka nang napa sila ba sa hunahuna nga malayo sa sila mga trabaho. Kay kuan man ako sir diri sir, majority nako is mga husay fisherman man. Layo-layo jud distance ba. Gasto-gasto sad. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gawas nga makatabang sa kalikupan, mahimo usab kining panginabuhian. Lakip kini sa hisgutan sa training seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal karong October 18 sa tema nga 27th Learn and Earn from the Bamboo Expert Seminar. Itudlo sa mga eksperto ang pag-atiman, pag-ani ug pagproseso sa mga kawayan aron ikaw nga makanegosyo niini. Gawas niini adunay ipahigayon nga tour sa amenities ug features sulod sa Bamboo Garden. Sa mga interesado, mamihimo kamog mag-email o mobisita sa website sa Carolina Bamboo Garden. Muabot sa 8 ka mga panimay ang naugdaw sa sunog sa barangay Hagubyaw kaganihang buntag. Miulbo ang sunog pasado alas 9 sa buntag sa residential community sa Sitio Santa Cruz. Gisusi pa ang hinungdan ni ini apan usa sa gitanaw sa BFP kung electrical in nature ba ang sinugdanan sa sunog. Sa kinatibukan, buabot sa 3 ka mga panimay ang naugdaw. May laing 3 nga severely damaged ug 2 ka partially damaged. Buabot sa 45 ka mga individual ang apektado. Matud ni Kapitan Meredith Merino, anaa sa barangay covered court karon nag-istar ang mga biktima. Gi-inspeksyon ni Doli 7 Regional Director Roy Buenafe ang mga empleyado sa Business Process Outsourcing kun BPO company sa Dakbayan sa Subo. Kini human nabatyagan ang linog sa syudad niadtong Biyernes. Diin ang epicenter ni ini sa Manay, Davao Oriental. Daling nang gawas sa mga trabahante nga nangalisang sa pagtayog sa building nga ilang gitrabahuan. Gisiguro ni Direktor Buenafe nga luwas ang tanang trabahante sa wa pa pabalika sa trabaho. Gipaniguro usab niya nga dili pugson ang mga kawani ug galing dili pa gustong mobalik sa ilang duty tungod sa kahadlok. Wa hinuon momando ang dole ug paghunong sa trabaho. Basta masiguro sa building admin nga nahanay ang ilang safety sa ilang building ug sa mga trabahante. Walay naangol sa mga BPO personnel sa pagtayog sa linog. Lahi nga State of the City address kun soka ang gihimo ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa miaging simana. Karong tuiga, inay nga iyang isaysay ang nahimo niya isip mayor. Sa unang usak kagatus kaadlaw, ang mga nakabenepisyo sa iyang programa maoy gipasulti sa mayor. Pipila sa gipasalamatan sa mga talisaynon ang libreng dialysis, free medical bill sa Cebu South Medical Center ug sa Super Health Center. Mapasalamaton usab ang PWD ug senior citizen nga nalakip sila sa programa. Mapasalamaton usab ang nahatagan og kabag-uan sa kinabuhi ang kanhi nga drug user pinaagi sa aftercare program sa Dakbayan. Lakip sa programa nga gipasalamatan ang Cream of the Crop alang sa mga tinun-an nga makakuha og kurso nga libre sa pribadong mga universidad. Gawa sa mga kurso nga gitanyag sa Talisay City College. Laing gipasalamatan sa mga talisaynon ang track oval nga giablihan sa Dakbayan nga napahimuslan sa tanan. Gipasabot ni Gulyas nga ang lahi nga soka gitumong aron masayran niya kung nakatabang ba sa mga talisaynon ang mga programa nga gipasiugdahan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay. Very timely ang usa sa mga topic nga gituki sa GMA Masterclass, the B1 Tama Conversation Series. Diin gihisgutan ang disaster preparedness nga may hinungdanon karong panahuna. Ani ang report. Sa kick-off sa GMA Masterclass na B1 Tama Conversation Series, gisgutan ang mga importanteng impormasyon o mga isyu sa host sa GMA infotainment programs nga Amazing Earth, I Believe, o Fast Talk with Boy Abunda. Kapinso sa kalibo ka mga college students sa Metro Manila ang nitambong sa Masterclass Series. Gituki ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ang disaster preparedness. Very, very timely talaga yung usapin ng disaster preparedness. Nangyayari talaga kaliwat kanan at
mangyayari pa rin talaga. Kaya mahalagang maging prepared, maging handa tayong lahat. So, Samtang atleta ug ang I Believe host nga si Chris Chu naghisgot kabahin sa active lifestyle. Si Asia's King of Talk Boy Abunda naghatag og mahinungdanong hisgutan sa kaimportante sa pagkuha og pagpasa sa saktong impormasyon. May mga bagay na inaakala nating hindi dapat pinag-uusapan o may mga issues na minamaliit natin, tuloy hindi natin nauunawaan at nakokontrol tayo na hindi natin alam. Katulad na lamang nung phenomenon nga ng chismis. Present usab sa event ang GMA executives sama nila ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, GMA Entertainment Group Officer in Charge, og Vice President Cheryl Ching C, og Business Development Department 2, Vice President Janine P. Yadnakar. Today, with the Bihuan Tama Conversation Series, we hope to empower all of us here to make the right choices in this digital age. To our students, kayo yon. I hope you will take this opportunity to learn from our powerhouse panel. We need them to help us muster the courage to make the right choices. Nagsilbing host usab ug moderator si saksi og 24 oras anchor Pia Arcangel. Nag-perform usab si The Clash first runner-up Chloe Redondo. Subay niini, nipirma ang mga kapuso host ug mga estudyante sa panatawal isip pakigiusa sa Bihuan Tama campaign. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. Musumada sa 7,100 ka mga pamilya kung 28,500 ka mga individual ang naapuran ug mga relief packs sa GMA Kapuso Foundation sa nagpadayong Operation Bayanihan. Subay sa nahitabong linog sa Bugo City ni atong September 30 sa gabi. Muabot sa 950 ka mga pamilya ang nakadawat sa Daan Bantayan. 1,000 sa Bugo City, 1,000 usab sa Medellin, 1,150 sa San Remigio, 750 sa Tabuelan ug 750 usab sa Burbon ug laing 750 sa lungsod sa Sugod. Gawa sa mga pribadong kompanya nga midonar og mga relief goods, gipaagi usab sa Kapuso Foundation ang gitunol nga tabang sa embahada sa Israel alang sa mga biktima sa linog sa Northern Cebu. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 73 days to go na lang sa dilig pa ang Pasko. Mayong hapon ug amping kanunay mga kapuso.